Sa kasalukuyan po ay wala pa rin tayong minomonitor binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, itong northeast monsoon o hanging amihan ay nakakaapekto na lamang dito sa may extreme northern Luzon area at sa ating latest sa satellite animation, meron po tayong namamataan na linya ng mga kaulapan na kung saan nakakaapekto sa may silangang bahagi ng northern Luzon. So yan po ang linya ng mga kaulapan po na yan po yung shear line o yan po yung area kung saan nagsasalubong yung malamig na hangin ng amihan at yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dahil po sa epekto nitong shear line ay consistent po na meron po tayong namamataan na kumpul na kaulapan na nakakaapekto sa may hilagang Luzon. So asahan po natin areas po, ilang areas ng northern Luzon ay makakaranas ng maulan na panahon ngayong araw dulot na epekto ng shear line. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So generally fair weather conditions po tayo from Central Luzon, sa Southern Luzon, gayon din sa Palawan, Visayas at Mindanao. Liban na lamang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot po ng mga localized thunderstorms. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, dahil po sa epekto nitong shear line, magiging maulan po ang panahon sa ilang bahagi ng northeng Luzon. Particularly dyan po sa may Cagayan Valley, gayon din sa may Cordillera Administrative Region, as well as sa may Ilocos Norte. Makulimlim na panahon po inaasahan natin ngayong araw at may mga kasama po itong kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. At dahil naman po sa epekto ng northeast monsoon, magiging maulap din po ang kalangitan sa may area ng Batanes, although yung mga pag-ulan po na inaasahan natin sa may Batanes ay may hina o mga pag-ambon lamang. And for the rest of Luzon, dyan po may sa may Central Luzon, sa Metro Manila or dito po sa Metro Manila, pati rin sa Mimaropa at Bicol Region, generally fair weather pong inaasahan natin, liban na lamang po yung mga posibilidad na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Para naman sa temperature forecast para sa mga piling syudad dito sa Luzon ngayong araw, dahil inaasahan po natin na maghapon na makulimlim ng panahon sa may area ng Cagayan, magiging mababa lamang ang maximum temperatures, especially sa may Tugigaraw, na maaaring umabot lamang ng 25 degrees Celsius. Samantalang agwat po ng temperatura sa Lawag ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius, 18 to 22 naman para sa Baguio City. At para sa Metro Manila, gayon din sa Legazpi, maximum temperatures po natin ay aabot ng 32 degrees Celsius. Para naman sa Tagaytay, agwat po ng temperatura ay maglalaro mula 21 hanggang 31 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa sa may Palawan, Visayas, pati na rin sa Mindanao. Maaliwalas po yung magiging panahon po natin, so magiging mainit, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad naman po ng mga biglaang pagbuhos ng ulan na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi dulot po ng mga localized thunderstorms. Temperature forecast po natin sa mga piling syudad sa Palawan, particularly sa may Kalayaan Islands, ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, 33 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Puerto Princesa. Para sa mga piling syudad naman sa Visayas, ang agwat po ng temperatura para sa Iloilo ay maglalaro mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, maximum temperatures naman para sa Tacloban at Cebu, aabot ng 32 degrees Celsius. Dito naman po sa Cagayan de Oro, yung agwat po ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, 25 to 35 degrees Celsius naman para sa Metro Davao at sa Zamboanga ay aabot ng 34 degrees Celsius. Sa ngayon po, meron pa rin po tayong weather advisory or babala sa malalakas mga pag-ulan sa mga susunod or within the next 2 to 3 days, especially po sa may bahagi ng northern Luzon, dulot po yan na epekto ng shear line. So ngayong araw or within the next 24 hours, for areas po ng Cagayan, Isabela, pati na rin sa Apayao at Kalinga, maaring maranasan pa rin po yung moderate to heavy na mga pagulan, that is 50 to 100 millimeters, 24-hour accumulated rainfall sa mga areas po na yan. So ibig sabihin po nito, may possibility na makakaranas po ng mga pagbaha, especially po yung mga flood-prone areas. So doble ingat po sa ating mga kabayan dito po sa mga nabanggit na lugar. At bukas maaring maranasan pa rin yung malalakas mga pag-ulan sa may Cagayan at Isabela na possible pa rin po yung moderate to heavy na mga pag-ulan, dulot pa rin yan na epekto ng shear line. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon, maaring maranasan pa rin po yung moderate to heavy
or moderate rather to maalon na mga karagatan. At sa nalalabing bahagi man po ng ating bansa ay malaya pong makakapalaot yung ating mga kabayan na mga mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ay 6:08 AM at lulubog po mamayang 5:26 PM.